Live na po tayo ngayon. Pakinggan po natin ang isa sa tunay na hinirang ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon. Walang iba kundi ang ating kapatid na Ariel. Ginagamit po sa panlabayan. Malabhan talaga kayo. Kasi siya yung tagapaglinis, tagapagsabon. Kaya pala tama yung Ariel, tagasabon. Hindi mo naman tutok sa akin ng super. Wala pa ba? Kamusta? Magandang tanghali sa lahat ng mga mananampalataya, maging material man o spiritual, lalo na sa mga mangangaral. Kasi kung tutuusin, ang mga sulat na isinulat ng mga apostoles, pangunahin na tinutukoy ay yung mga taong may kaalaman sa batas at palatuntunan ng Diyos, gaya ng mga inaralan ng Panginoon ng mga panahon niya. Ang problema, hindi lahat dinatnan ng katotohanan. Kasi pasimula pa man, sadyang pinatigas na ng ulo ng tao, ay ng tao ang kanilang ulo. Yan ang mga hulang nakita ng mga propeta, Isayas, Ezekiel, Jeremias. Sa ano kaya ang kadahilanan? Kaya tutukoyin yun. Dahil sabi na Apostol San Pablo sa mga mangangaral ngayon sa panahon natin, sabi niya sa aklat ng pangalawang Korinto 3:2, kayo ay ang aming sulat na nasusulat sa aming puso, nakikita at nababasa ng mga tao. Tunay nga kaya na nasulatan tayo ng aral o tamad lang tayong mintindi ng aral? Tandaan natin, kargo natin ang bawat mga taong mananampalataya na nakikinig ng aral na iniaaral natin. Baka matulad tayo doon sa panahon ng Panginoon Kristo na pinagsabihan niya na nalimbawa niya sa isang puno. Sabi niya, hindi maaaring magbunga ang puno ng ubas ng bungang igos. Sa malilit sabi, hindi matututo ng disiplina at pagkatakot sa Diyos ang tao na tinuturuan ng aral kung mismo yung nagtuturo ay wala pang pagkatakot sa Diyos. Kung mismo yung nagtuturo, walang disiplina sa sarili. Kaya, ang mas may kasalanan diyan, yung mga nagtuturo. Ano kulang? Bakit hindi dinatnan ng takot ang tao sa harapan ng Diyos? Una sa lahat, dahil ang akala ng tao, walang may nakasisiyasat. Para bang nung panahon uli ni Propeta Jeremias, sabi niya sa 17:9, ang tao likas na masama. Direkta na lang. Wag nang basahin dahil total marurunong naman kayo sa Biblia eh. Sinungaling, mandaraya. Bakit naging mandaraya tao? Hanggang ngayon sa panahon natin. Bakit sa dami ng mga mangangaral, sa dami ng mga biblikong tao, bakit usong-uso pa rin yung pandaraya? Usong-uso pa rin yung paglapastangan sa salitang tipanan ng Diyos sa lupa. Alam nyo, mga kapatid ko sa pananampalataya, nung mga panahon ni Moises, mayroong inihabili ng Diyos sa kanyang salita. Ang sabi niya doon sa mga nakikinig na gusto rin namang makinig o mangaral para sa kalalaganap ng tunay na ebanghelyo, ganito ang binitawang salita ng Diyos kay Moises na binitawan naman ni Moises sa buong kapulungan. Sabi niya sa 4 ng Deuteronomio, iyong araw na ikaw ay tumayo sa harap ng Panginoon mong Diyos sa Horeb. Alam niyo yung tumayo? Yung manindigan. Yung maninindigan at mangangako ka sa harapan ng Diyos na ipangangaral mo ang buong kasulatan para sa kapagliligtas. Yung paninindigan na ipakikilala mo ang ebanghelyo na ipinakilala ng Panginoon Kristo para sa kaliligtas ng tao. Panatayan, di ba?
Sabi ni Haring Solomon sa aklat ng Ecclesiastes 5, huwag kang magliban ng iyong panata. Kamusta yung mga panata natin? Samantalang sabi no sa aklat ng Deuteronomio, "Diyawang araw na ikaw ay tumayo sa harap ng Panginoon mong Diyos sa Horeb, nang sabihin sa akin ng Panginoon, papagpisanin mo ang bayan, ipunin, at aking iparirinig sa kanila ang aking mga salita." Anong uring salita yon? Sige nga, pagbulay-bulayin po natin yun. Yung kaya yung salitang panghikayat, o yun yung salitang makapag-uudyok sa tao na magbago? Alam nyo yung salitang panghikayat? Ulitin na naman natin. Paulit-ulit tayo sa version yun. Pumasok ka sa pananampalatayang to, ligtas ka. Alam nyo yung panghikayat? Ang nagbibigay daw ng malaki, ligtas. Ang nagbibigay daw ng malaki, ay aani rin ng malaki. Sigsig, liglig, umaapaw. Yan mga panghikayat yan. Alam nyo kung ba't ko nasabi yung panghikayat? Kasi ambis na bula-bulahin ng tao, ambis na turuan ng tao, ayon sa kalayawan, dapat ang ituro sa tao ay yung pagpupursige ng mga pagbago. Dahil hanggat ang tao hindi nagbabago, hindi magkakaroon ng kapayapaan sa ibabaw ng sanlibutan. Kanino nakakargo to? Sa mga mangangaral na kagaya natin. Kaya sabi niya, upang ang tao'y mag-aral na matakot sa akin sa lahat ng araw na kanilang ikabubuhay sa ibabaw ng lupa. Ang takot ng tao, kailan lang dumarating? Pag nasa sambahan lang. Paano kasi? Hindi naman naipakilala yung kabagsikan ng Diyos sa sangkatauhan. Kundi ang laging naipakikilala, yung pag-ibig. Ang Diyos ay maibigin. Totoo yun. Pero, nakadepende sa taong iibigin ng Diyos. Dahil ang sabi ng propeta Malakyas, ang hinahanap ng Diyos ay yung mga taong lahing makadiyos. Aklat ng Malakyas 2:15. Diba yun ang sabi? Yun lang ang hahanapin niya. Eh yung hindi makadiyos, ibigin kaya ng Diyos? Parang ganito, kasimple. Yung kaaway mo, ibigin mo kaya? Yung literal na pamumuhay ngayon sa panahon natin Hindi, di ba? Ang ibigin mo lang, yung kasambahay mo lang. Ayan ang mga pangungusap noong mga panahon na yon, dahil may pagkahawig sa material. Pero dahil sa awa ng Diyos, sa sangkatauhan, sa awa ng Diyos, dahil ang tao natututo rin namang tumawag kapag nababalot na ng problema, lalo na kapag nagigipit at nalalapit siya sa kamatayan. Kaya naawa siya, ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak na magsasaysay o nagsaysay ng buong kapasyahan ng Diyos. Nasaysay yung buong kapasyahan ng Diyos. Mayroong kayang taong natinag. Kaya sabi ng isang propeta na siya si Juan, aklat ng San Juan 3:17, sabi niya, ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Pero yung hindi sumampalataya ay hinatulan na. Anong uring hatol? Yan yung nagaganap ngayon sa panahon natin. Disgrasya, sakit, pagkalito, pagbagsak sa pamumuhay, kung ano-anong klaseng mga problema dumarating sa puso o sa pagkatao ng tao. Bakit? Kasi yung pagsunod sa pananampalataya, hindi maganap ng tao. Ano kasi ang kahulugan ng salitang pananampalataya? Dahil lahat, buong sangkatauhan, sumampalataya sa Panginoong Kristo, maliban sa isang pangkat na hindi kinikilalang Panginoong Kristo. Okay lang yon. Kikilalali nila ka hindi yun ang magiging basihan. Kundi ang laging magiging basihan natin ay yung pagsunod sa batas at palatuntunan ng Diyos. Ano yung salitang pananampalataya? Alam kaya ng tao yon? O baka hindi naisa-isay ng mga mangangaral sa mga sakop nila, kaya hindi nabuksan yung hiwaga ng salitang pananampalataya. Simplihan natin.
punta tayo doon sa material na kaugalian. Total, doon tayo sanay eh. Disiplina. May disiplina kaya ngayon ng tao. Unang-una, ang utos ng Panginoon Jesucristo, ibigin mong yung kapwa na gaya ng iyong sarili. May pag-ibig kaya ang tao sa kapwa niya tao? Di ba wala? Ang tao ngayon bastos. Totoo kaya yon? Bakit? Bakit nangyari yan? Dahil nakita yan ni Apostol San Pablo noong mga panahon ng kanyang pangangaral, nang dahil sa mga maraming nakialam ng kasulatan, sa daming naglitawang mga bulaang propeta na nagpakunwari ng mga mangangaral ni Kristo, kaya ang tao nagkalito-lito kung sino ang susundan. Siyempre, yung mga tao, kung alin yung pabor sa kanila, dahil hindi naman dinatnan ng pagkatakot na tunay sa harapan ng Diyos, yun ang masusundan nila. Yung terminasyon ng kapulungan o yung pananampalataya na walang utos. Pero sabi ng Panginoon Kristo sa aklat ng Mateo, magsipasok kayo sa makipot na pintuan. Ano yung makipot na pintuan kasi? Siya yung 10 kautusan na dapat tuparin ng tao sa kanyang pagkatao. Dahil kapag natupad ang 10 kautusan na yan at isinakatuparan ng isang tao, mismo sa pagkatao niya, sigurado, magkakaroon siya ng pananampalataya at pagkatakot sa harapan ng Diyos. Kaya minsan tanong din namin, kaming mga tao na sumasamba sa Espiritu o tinatawag na maka-Espiritu kagaya ng mga panahon na ipinakilala ng ating Panginoong Jesucristo, takot ba talaga tao sa Diyos? Tunay kayang may takot ang tao sa Diyos? O wala? O bukang bibig lang? Kasi kung sasabihin ng tao na tunay siyang may takot sa Diyos, unang-una, ang aalamin ng tao kung ano ang mga bagay na ikinagagalit ng Diyos sa ibabaw ng lupa, na dapat hindi nalakaran ng tao. Inalam kaya ng tao yon? O baka hindi? Ano ang inalam ng tao sa ibabaw ng lupa? Kung papaano yumaman, kung papaano umasenso sa buhay, kung papaano makapanglamang sa kapwa, kung papaano makamtan yung mga pangarap nila sa material. Yan ang inalam ng tao. Kaninong kasalanan? Sa tao ba talaga o sa mga mangangaral? Sa mga mangangaral, unang-una. Kaya yung mga mangangaral, sabi ng Panginoon Kristo ng mga panahon niya, kapag ang isang mangangaral, aklat ng Mateo 15, ay bulag, umakay sa kanya kapwa bulag, saan sila mahulog? Sa kapahamakan, sa galit ng Diyos. Kaya damay-damay. Kaya nga ulitin ko, hanggat ang isang mangangaral walang pagkatakot sa Diyos, walang disiplina, walang pag-ibig sa kapwa, walang pagpapahinood, sigurado, patay ang kanyang pananampalataya at nananatili siya sa buhay na may taglay na kalayawan. Maniwala kaya kayo doon na hindi lahat ng mananampalataya buhay sa harapan ng Diyos? Kaya ano sabi niya noong mga panahon ni Apostol San Pablo? Sabi ni Apostol San Pablo sa aklat ng Timoteo, ang taong namumuhay sa kalayawan, bagamat buhay, patay sa paningin ng Diyos. At ang sabi naman ni Apostol Santiago sa aklat ng Santiago 3:26, para lang daw yang isang katawan ng tao na walang kaluluwa, patay. Gayun din ang pananampalatayang walang gawa, patay. Kawawa naman yung mga mananampalataya. Kawawa naman yung mga umaasa na ang akala nila na yung pananampalataya nila malapit sa Diyos. Kawawa sila ng mga nakikinig at umaasa na nagnanais o nag-aakala na makakamtan nilang kaligtasan pagkamatay nila o paghiwalay ng katawan at kaluluwa pagdating ng katakdaang panahon para sa kanila. Kawawa sila na umaasa. Hindi pa ba kayo matinag doon? Kita nyo sa dami ng mga membro ng mga bawat pananampalataya sa panahon natin. Magkasakit, saan ang takbo? Doktor, Nasaan yung Diyos na ipinakikilala? wala. Samantalang nung lumitaw ang Panginoon Kristo, porsigido siyang ipakilala ang Diyos sa sangkatauhan. Kaso, dahil nga sa sariling interes, sa sariling pagnanais,
sa sariling paghahangad ng kasikatan, ano ginawa sa Panginoon Kristo? Pinagbintangan pa. Alam nyo kung ano bintang? Siya raw ay may demonyo. Bakit? Kasi napasusuko niya eh. Alam nyo kung pagbabasihan natin, kung iintindihin lang natin ang kasulatan sa pagbabasa, mabuti pa yung demonyo natakot nang lumitaw ang Panginoon Kristo. Pero yung tao, nanakot. Ano sabi ng mga demonyo na nandun sa isang tao na sinapian? Jesus, ba't naman naparito ka sa hindi takdang panahon? Naparito ka ba para pahirapan kami? Mabuti pa yun tuloy. May pagkakilala na yun ang hirang, na yun ang ipinadala ng Diyos na magiging tagapagligtas ng sangkatauhan. Parang sa panahon lang din natin ngayon. Kung sino pa yung mga bukasang kaalaman patungkol sa banal na kasulatan, kung sino pa yung mga nakakahawak ng Biblia at mga nangangaral, sila pa yung mga pangunahin na sumisira sa pananampalatayang maka-espiritu. Ano kasi dahilan? Ayaw nyo pa sa pawan. Ganun ba yun? Ayaw makapawan. Ayaw nyong makilala yung kamalian nyo. Ayaw makilala yung katotohanan. Ayaw nyong makagalitan. Tanggapin natin yung pagkakamali natin. Dahil nakasalalay dito, kaluluwa at buhay ng mga membro na may pananampalataya sa harapan ng Diyos na dapat iligtas ng mga mangangaral na mga kagaya natin. Kaya kargo natin ang bawat tao na nakikinig ng mga ipinangangaral natin. Ano kasi lumaganap ngayong aral? Ayun, yung kaninang nabasa. Dahil sa mga maiinam na talumpati, dinadaya yung mga puso ng walang malay. Ba't kasi hindi natin papagbasahin kaya sila ng kasulatan? Para mismo yung mga nakikinig ng aral, yung mga interesadong lumapit sa Diyos, unang-unang magkaroon ng pagkatakot sa Diyos sa pamamagitan ng pagkilos makatao na may disiplina sa kapwa-tao. Nag-aral tayo material, mga kapatid ko. At ang unang-unang itinuturo ng paaralan, yung disiplina. Para lumaki tayong maganda sa paningin ng kapwa natin tao. Kung kailan tayo mawak ng kasulatan, kung kailan tayo natutong mangaral, kung kailan tayo natuto ng magsalita ng mga salita ng Diyos, saka pa tayo ng daya. Kawawa naman yung mga mananampalataya. Kaya tuloy ngayon ng mananampalataya, ambis na maging agresibo sa pagtuklas sa mga kalooban ng Diyos na siyang tanging kaligtasan, hindi na. Dahil umasa dun sa mga ipinangako ng mga nangangako, ng mga nangangaral ngayon sa panahon natin, na basta't may pananampalataya ka, ligtas ka. Kung lahat sana ng ligtas, ay sa lahat sana ng mga mananampalataya, maliligtas, dahil sa tinanggap nila na maging tagapagligtas ang Panginoon Kristo, bakit hanggang ngayon, patuloy at patuloy ang mga disgrasya, patuloy at patuloy ang mga kaguluhan, patuloy at patuloy ang hidwaang pananampalataya. Yung pa isang masaklap, membro sa membro, hindi magpansinan. Mangangaral sa mangangaral, magdigmaan. Kaya kung sisiyasatin natin ang kasulatan, sabi na Apostol San Pablo, yan ay mga pagsamba sa Diyos-Diyosan. Alam niyo yung Diyos-Diyosan na tinutukoy ni Apostol San Pablo? Yung sariling kagustuhan ng tao, yung sariling aral ng tao, na hindi nalintana yung pagkaligaw ng mga nakikinig. Bakit? Kasi kapag binuksan natin yung katotohanan, malalagas ang membro, kukunti abuloy, alin ba mahalaga? Kayamanan panlupa o yung ikaliligtas ng bawat kaluluwa, ng bawat mananampalataya na makaririnig at mabubuksan ng kaunawaan at magkakaroon ng tunay na takot sa harapan ng Diyos. Dahil ipinakilala yan ng mga panahon ng Panginoon Kristo. Ulitin ko ulit ng aklat ng Mateo. Sabi niya, habag ang nais niya at hindi hain. Kayo, ayaw nyo ng habag, ayaw ng awa, hain na lang. Kaya ang reklamo ngayon, o ang utos ngayon ng mga banal na espiritu, sa maniwala kayo sa hindi, simple. Okay. Hindi naman totally kami inutusan, kundi yung pastor na naninindigan hanggang ngayon sa panahon natin, na ang sabi,
ipakilala nyo ako sa kanila. Ito, mensahe ito ng Diyos sa pamamagitan ng isang propeta. Maniwala kayo kaya sa propeta? Pagkaulitin ko uli, pag hindi kayo naniwala sa propeta, itigil nyo yung pangangaral. Ulit propeta raw si Banana. Alam nyo, sabi niya, para wala na silang maidahilan pa patungkol sa kanilang kasalanan. Nagkakasala yung mga nakikinig. Nagkakasala yung mga membro nang dahil sa kapabayaan ng mga mangangaral. Ano gawin natin? Ibaba yung pride. Hanapin ang katotohanan. Dumalangin sa Diyos at tumingin ng Espiritu. Dahil noong mga panahon ng Panginoon nung mangaral siya, sabi niya, ayon sa kanyang pamumuna, kung kayo nga masasama, ay kung kayo nga bagamat masasama ay marurunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa raw kaya yung Diyos na magbibigay ng Espiritu Santo sa magsisingi sa Kanya? O baka hindi rin natin paniwalaan na mayroong mga Espiritu Santo na nakahanda para gamitin ang bawat taong prosigidong palayain ng tao sa pagkakasala. Aklat ng Hebreo 10:5. Sabi niya, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang ihandog mo sa akin. Bakit hindi natin maihandog sarili natin sa harapan ng Diyos? Ayaw natin paggamit. Baka may mga sarili tayong adhikain. Baka may mga sarili tayong kagustuhan. Dahil sa pera, matakot tayo. Dahil hindi porket hindi tayo ngayon nangapaparusahan, akala natin nakalalakad na tayo ayon sa katuwiran ng Diyos. Tandaan natin, lahat ng mga ginagawa natin sa ibabaw ng lupa, aanihin din natin. Kaya sabi ng Panginoon Kristo noong mga panahon ng kanyang pangangaral, kung ano ang ginawa nyo dyan sa kalitliitan na sumasampalataya sa akin, ay hindi ninyo sa kanila ginawa, kundi sa akin. Kaya kung pinababayaan natin ang karunungan at hindi natin binubuksan sa kalagitnaan ng mga nakikinig, sigurado, pagdating natin kay Apostol Pedro, malamang, isa lang ang kapuntahan natin. Alam nyo kung saan? Aklat ng Apokalipsis. Sa mga duwag, sa mga sinungaling, sa mga manggagaway, sa mga mangkukulam, ang kanilang bahagi raw ay sa dagat-dagatang nagdiningas na apoy at asupre. Kaso problema ngayon sa atin, sa panahon natin, tayo rin mangangaral. Harabang hindi natin paniwala na may impyerno. Inano ba kasi ginagawa nyo sa kasulatan? Display sa bahay. Sa kanyo lang hahawakan yung kasulatan, sa kayo magbubukas, kukuha ng isang sitas para magpaimbabaw. Tama pala. Samantalang ang utos ng Panginoon Kristo noong mga panahon niya, doon sa mga mangangaral na nakaengkwentro niya sa Jerusalem, aklat ng San Juan 5:39, ano sabi niya? Saliksikin nyo ang kasulatan kung iniisip nyo na nandyan ang inyong buhay. Ayaw kasi masaliksik ang kasulatan. Kasi ang kasulatan, sabi ni Apostol San Pablo sa aklat ng Roma 12:19, magkabilang talim na tumatagos. Kaya ang kasulatan nabinbin na hindi na inalilingap ng tao, basta naging importante lang sa tao, kunwari nakapagsalita na ng kabanalan, okay na. Samantalang buhat sa pasimula ang utos ng Diyos upang ang tao ay mag-aral sa akin sa lahat ng araw na kanilang kabubuhay. Matakot daw ang tao, upang ang tao ay mag-aral na matakot sa harapan ng Diyos sa lahat ng ikabubuhay niya sa ibabaw ng lupa. Tanong, kailan dumarating lang ang takot ng tao sa Diyos? O baka hindi nga? Wala na. Pag nasa sambahan lang tayo, pag nangangaral lang tayo, pag-araw lang ng linggo, pero yung gawain natin sa lihim, siya pa rin. Kaya nga hanggang ngayon, pilit na pinakikilala ng mga hinirang itong Espiritu Santo na tutulong sa ating kahinaan. Dahil yan ang inihabilin na Apostol San Pablo ng mga panahon ng kanyang pangangaral sa Roma. Aklat ng Roma
26. Tutulong ang Espiritu Santo sa ating kahinaan. Ano kasi kahinaan ng tao? Alam nyo kung anong kahinaan natin, lalo na tayong mga ngaral. Yung sarili nating ugali na hindi natin mabaklas-baklas sa pagkatao natin. Yung sarili nating adhikain, yung sarili nating kagustuhan. Pero sa pamamagitan ng banal na Espiritu, napapatnubay at titingin sa nilalakad natin, mababago tayo dahil mismo tayo ang kakalabitin ng banal na Espiritu para maging isa tayong uliran na mangangaral. Dahil sabi ni propeta o Juan Evangelista sa aklat ng Apokalipsis 3:19, ang lahat kong iniibig ay aking sinasaway at pinarurusahan. Bakit hindi tayo sinasaway? Baka hindi na tayo iniibig ng Diyos. Balik na naman tayo sa pangalawang Korinto. Ano sabi niya sa pangalawang Korinto? Sa dulo, siyasatin niyo ang inyong sarili kung kayo na nga sa pananampalataya pa. Hindi niyo ba alam na sagana ang inyong sarili na si Jesucristo ay nasa inyo? Maliban na nga lang daw kung naitakwil tayo. Sikat tayo sa lupa. Makapalang membro natin sa lupa. Magaling tayo mangaral sa ibabaw ng lupa. Tanong, sa aklat kaya ng buhay, sa harapan ni Apostol Pedro, nakasulat kaya pangalan natin? Kahit kami, walang kasiguruduhan sa bagay na yon. Bakit kamo? Dahil noong mga panahon ng pangangaral ng Panginoon, pinagsabihan yung mga apostolis para hindi magyabang, para hindi pakilala ang kanilang sariling prinsipyo, para hindi pakilala ang kanilang sariling aral, kundi mismo yung aral na inihabili ng Panginoon na magiging kalayaan ng bawat makikinig o bawat sasampalataya. Kaya sabi niya sa aklat ng Lucas 10:20, huwag ninyong ikagalak na kung ang mga demonyo man ay nagsisisuko sa inyo, na kung mga karamdaman man lang saglit ninyong napagagaling, ang mas lalo ninyong ikagalak ay ang mga sulat ang inyong pangalan sa langit. Yan na naman ang isang malaking problema ngayon sa panahon natin. Paano malalaman ng isang mangangaral kung yung pangalan niya nakasulat sa langit? Kung hindi naman ninyo paniwalaan na mayroong medium, o mayroong mga tao na nakakakyat sa langit, o kung mayroong mga tao na binababa ng banal na Espiritu, mas paniwalaan nyo pa yung mga tao na sinasapian ng masamang espiritu. Kung yung mga kung mga tao na sinasapian ng mga masamang espiritu, inaalihan ng mga demonyo, pinaniniwalaan nyo, mas lalo nating paniwalaan na ang Espiritu Santo gagamit ng mga tao na may pusong malinis. Kung sila nga ang kapangyarihan nila, bali wala sa harapan ng Diyos, nagagawa nila yung mga bagay na pagkontrol sa tao. Yung Diyos pa kaya na lumalang ng langit at lupa, hindi niya magawa na magkaloob o magbigay ng Espiritu Santo doon sa mga tao agresibong magligtas ng mga mananampalataya. Kaya sabi ng Panginoon Kristo, ang una sa lahat ay yung mga tao na may nais na makapangaral, maging malaya muna sa pagkakasala. At magkakaroon lang ng kalayaan ng tao kapag ang mismong banal na kasulatan sinaliksik at isinalarawan at isinabuhay sa tao, para naman yung pangangaral natin magkaroon ng kabuluhan. Dahil sabi ni Apostol Santiago sa aklat ng Santiago 1, kung iniisip ng isang tao na siya'y relihiyoso, bagamat hindi pinipigil ang kanyang sarili at ang kanyang sarili at ang kanyang dila, ang relihiyon ng taong yaon ay walang kabuluhan. Saan kasi hindi natin mapigil dila natin minsan? Minsan sa paninira sa kapwa natin. Pangalawa, sa pagpapasikat. Pangatlo, sa pagpapaimbabaw. Pang-apat, sa panghihikayat sa mga tao. Pumasok ka dito, ligtas ka. Oo, sa loob ng mga pananampalataya na meron sa panahon natin, ligtas kasi nasa loob eh. Ulan man, hindi yun maulan. Tanong, paglabas kaya ng membro, namatay na lang ang membro, yung kaluluwa, hindi pa rin nakarating sa langit. O sino nagliligtas ngayon ng mga kaluluwang ligaw? Paniwalaan nyo kaya kung sabihin ko sa inyo na yung pastor na inalimura, yung pastor na nagpagal ngayon sa panahon natin, na hindi hinangad ang kayamanan ng tao, na natili sa kanyang kalagayan, hanggang sa mga panahon na to, makapagligtas lang ng kaluluwa, pati na mga kaluluwa
na nailigaw ng mga mangangaral ngayon sa panahon natin. Maniwala kayo doon? Hindi na naman kayo maniwala. Ba't nyo nga kasi mapapaniwalaan? Kayo mismo, sa sarili nyo, wala yung tunay na pagkatakot at paniniwala na mayroong Diyos na makakausap o nakakausap sa panahon natin, maging sa darating. Paano yung pananampalataya? Paano may tataguyod yung prinsipyo na pagkakaisa? Paano mapapalaganap ang pag-ibig sa sangkatauhan? Kung yung pananampalatayang ipinakikilala natin, pananampalatayang makasarili, pananampalatayang pang sa atin lang. Sabi ng Panginoong Kristo nung panahon niya sa aklat ng San Juan 8:32, makikilala niyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Nasaan ngayon yung katotohanan? At sino yung may taglay ng katotohanan? Sabi ng Panginoon uli, sa aklat uli ng San Juan, magsusugo siya ng isang espiritu na galing sa Ama na papatnubay sa sangkatauhan at magtuturo ng mga bagay na lahat ng kanya itinuro. Magpapatotoo sa lahat ng mga patotoo na kanya ipinatotoo. Bakit hindi nyo nakilala yung espiritu ng katotohanan? Kaya, ayot sa gusto nyo, magalit tayo sa hindi, tinamaan tayo sa aral ng isang kapatid. Dahil hindi muna tayo tumanggap ng espiritu bago tayo mangaral. Kaya hindi rin nakapagtataka kung bakit yung mga membro natin ngayon, yung mga tinuturuan natin ng ngayon, mabait lang pag nasa loob ng sambahan. Kung bakit hanggang ngayon, wala pa rin yung disiplina ang pangkabanalan. Sayang, di ba? Sayang pagmasdan ng tao na napakabait sana sa harapan ng Diyos, na napakabait, napakatahimik, napakainin kumilos pag nasa loob ng sambahan. Pero pag nasa labas na, ano inilalakad ng tao? Kasi hindi sila nakalaya sa pagkakamali at pagkakasala. Dahil hindi naman naituro ng wasto yung tunay na patakaran ng batas at palatuntunan ng Diyos. Ang simple lang ng batas at palatuntunan ng Diyos, 10 utos lang. 6 na araw gagawa ang tao. 7 araw, Sabat sa Panginoon. Sa araw na yan, sabi niya, huwag kang gagawa. Kahit yung alipin mo, kahit yung asno mo, lahat. Dahil sa 7 araw, Sabat sa Panginoon, makikipagtipan ng Diyos mula langit hanggang lupa sa pamamagitan ng isang tao rin, na siya yung sinabi niya sa aklat ng Hebreo 10:5, na pagpasok niya sa sanlibutan, isang katawan ay handa. Bakit? Dahil magmiminsahe siya at sasabihin niya sa oras ng tipanan o sa oras ng kapulungan kung ano yung mga naging maling lakad ng tao mula Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes hanggang Sabado, para pagtungtong ng Lunes na araw, hindi na yun malakaran ng tao. Wala yung tipanan. Wala yung Espiritu Santong sisiyasat. Wala yung Espiritu Santong magpapatotoo. Kaya kawawa yung mga mananampalataya. Nabola-bola natin tayo mga mangangaral. Kanino ba talaga tayo mangangaral? Alam nyo yung mga mambubulang, mga mangangaral? Lahi ni Satanas yon. Totoo yung sinasabi ko. Bakit kamo? O kita nyo nung panahon ng Panginoong Kristo, sino nanukso sa kanya? Alam nyo sabi ng mambubola, na siya si Satanas, sige nga, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka nga dyan. Dahil nasusulat, iingatan ka ng anghel at hahawakan ka sa iyong kamay para hindi ka matisod sa isang bato. O sino ngayon mambubola? Kaninong lahi? Lahi kaya ng Diyos? Masakit ba Biblia? Masakit talaga yan. Lahi ni Satanas si mambubola. Bakit? Kasi ang nais lang nila, o ang nais ni Satanas, maghari dito sa ibabaw ng sanglibutan. May palaganap yung kalayawan. Ayaw na ayaw niya na ang tao
makatakas sa silo ng kamatayan sa harapan ng Diyos. Dahil ulitin ko ulit, sabi na Apostol San Pablo sa aklat ni Timoteo, ang tao na nabubuhay sa kalayawan, bagamat buhay, patay. Patay sa harapan ng Diyos. Kaya matakot tayo. Tayo mga nangangaral. Tayo mga nakailam ng kasulatan. Tayong mga tao na hindi naman inutusan ng mga banal na espiritu. Tayo na mga tao na hindi pinapatnubayan ng banal na espiritu. Bakit? Dahil kung pinatnubayan lahat sana tayo ng banal na espiritu, alam na alam natin kung papaano babaguhin yung mga membro natin, yung mga taong nakikinig ng kasulatan. E paano kasi uso-uso ngayon? Pamisa, kalating oras na aral, kantahan, sayawan, iyakan. Itinuro ba ng kasulatan yon? Di ba ang turo ng kasulatan? Pagbulay-bulayin araw at gabi. Yun ang turo ng kasulatan. Kay Haring Solomon naman, ano sabi niya? Anak ko, ingatan mo ang aking kautusan at mabuhay ka. Kaya ang tao, patay sa harapan ng Diyos ngayon sa panahon natin. Dahil hindi natin naipaingatan at hindi natin naituro kung papaano yung pag-iingat ng kabanalan. Kaya ngayon ang tao, okay na. Pagdaan sa simbahan, send of cross. Okay na yun. Manalangin kahit na hindi tagos sa puso o taos sa puso, okay na yun. Masisisi kaya natin ng mga tao? O dapat nating gisingin ang mga sarili natin? Dahil sa kapabayaan ng pangangaral natin, dahil sa pansarili nating kagustuhan, dahil sa sarili nating kasikatan, ganyan ang nangyari sa mga taong mananampalataya hanggang sa panahon natin ngayon. Na ang nirereklamo ng mga banal na espiritu, pag bumababa sila, alam nyo sabi, anak, hanggang ngayon, wala pang nagbago. Samantalang nung panahon ng mga apostolis, sa aklat ng Gawa 5, ilan yung mga membrong nadadagdag nila Apostol San Pablo? Nila Apostol Pedro. Doon sa aklat ng Gawa 5, 5,000 kaluluwa na idagdag. 5,000 kaluluwa na nagsisi at hindi na bumalik sa gawaing material at sumampalataya na ang tagapagligtas nila ay ang Panginoon sa pamamagitan ng pagsunod ng mga aral na iniaral ng Panginoon Kristo nung panahong siya ang nangangaral sa ibabaw ng lupa. Tunay na dagdag. Bakit? Ano kasi yung mga aral ng mga apostolis noong mga panahon nila? Unahin natin sa Apostol San Pablo. Aklat ng Gawa 19. Ano po na niya? Sabi niya doon, nakakita siya ng isang pananampalataya na ang pangalan ay maganda. Kaya tanong niya agad, pananampalataya yun ha, tinanggap ba ninyong Espiritu Santo nang kayo'y magsisampalataya? Ano sagot ng mga nagtayo ng pananampalataya? Hindi. Hindi man lang namin narinig na mayroong Espiritu Santong ibinigay. Eh ano ulit tanong niya? Kung ganon, sa kanino kayo binautismuhan? Sa bautismo ni Juan. Bakit sa tingin ninyo? Yung ilublob ka sa swimming pool isang beses, nahugasan ka na? Alin kasi hinugasan dito? Yung katawang material o yung mismong pagkatao ng isang tao ang inaalis? Dahil mismo, si Juan Bautista na isang propeta nagpatotoo. Ano sabi niya? Kayo'y babautismuhan sa Espiritu at apoy. Ano yung apoy? Yung sermon na makatitinag sa tao. Yung sermon na may pag-ibig para ang tao maibaling uli ang kanyang sarili sa pag-ibig ng Diyos na mahikayat sa muli sa pagbabago ng prinsipyo. Yung prinsipyong makadiyos. Dahil itong Diyos na tinutukoy ng mga espiritu o itong Diyos na espiritu, kapag ka ang tao sumunod sa kanyang nais, ano sabi niya sa aklat ng Levitiko? Pagpapala sa pagsunod ay ipinangako. Bakit wala'y pagpapala? Hindi sumunod. O bakit ang tao hindi nakasunod? Dahil sa mga mangangaral. Dahil sa katigasan ng mga puso.
dahil sa sariling kalooban. Kaya nung lumitaw ang Panginoong Kristo, nung mga panahon niya, nung makita niya yung mga patakaran, yung mga proseso ng mga pangangaral doon sa Jerusalem, at doon sa bundok, at doon sa balon ni Jacob, ano sabi niya? Aklat ng Marcos, ang bayang ito ay ginagalang ako ng kanilang mga labi. Siya yun. Pagpupuri, pasalamat sa Diyos, pagka nakaharap sa kapwa-tao, magturo pa ng ganito, mapanalangin tayo sa Diyos. Huwag natin kalimutan ang magpasalamat sa Diyos. Pag may kaharap lang tao, pustahan tayo, bibihira na nanalangin ng alas 6. Nasaan yung sinasabi pagpasalamat tayo sa Diyos? Pustahan tayo, bibihira na nanalangin ng alas 12 ng gabi. Ngayon, nasaan ngayon yung salitang manampalataya tayo? Magpasalamat tayo sa Diyos sa lahat ng tinatanggap natin. Bakit hindi ito naitanim sa puso ng mga mananampalataya? Dahil hindi ito tinanim ng mga mangangaral. Kawawa naman yung mga taong umaasa. Kawawa naman yung mga tao na naghahangad ng paglingap at pag-ibig ng Diyos. Dahil ang sabi niya, pagpapala sa pagsunod ay pinangako. Papaano makasusunod yung mga mananampalataya kung walang ipinatutupad ang isang mangangaral? Kaya mahabag tayo. Habang tumatagal ang panahon, lalong gumugulo ang mundo. Mabuti pa si Dr. Jose Rizal. Ano sabi niya? Ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Mabuti pa siguro yung mga kabataan na to, baka sa susunod nila, magamit sila ng Espiritu Santo. Tayo, ano tayo? Tayo mga mangangaral sa panahon natin, panira ng pananampalataya, panira ng bayan. Alam niyo yung salitang bayan? Siya yun, yung mga dako-dako o yung mga lugar-lugar na pinagpupulungan, pulong kabanalan. Yung mga diba-dibating mga walang kapuluhan, puro dakdakan. Ang utos, simple lang, di ba? Sabi ng Panginoong Kristo, yung 10 kautosan, mauuwi na lang yan sa 2. Iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, at ng buong lakas mo. Unang utos. At ang pangalawa raw ay nauuwi sa salitang, iibigin mong yung kapwa na gaya ng sarili mo. Nasaan nga ang pag-ibig natin? Nasaan ang pag-ibig nyo sa mga membro, sa mga mananampalataya, sa mga nakikinig, na nagnanais na makaalam ng batas at palatuntunan ng Diyos? O inibig natin ang pera nila? Inibig natin yung ika-10 bahagi? Inibig natin yung abuloy? Hanggat hindi natin na ipakikilala ang pagkatakot sa harapan ng Diyos sa lahat ng mananampalataya, tandaan natin, hindi magkakaroon ng kapayapaan ng sangkalupaan hanggat hindi tayo nagkakaisa na manumbalik sa harapan ng Diyos at humingi ng Espiritu Santo. Hindi masusolusyonan ang bawat lihim na ginagawang kasalanan ng mga tao na kumikilos sa ibabaw ng lupa. At hanggat ang tao hindi nakasusunod sa batas at palatuntunan ng Diyos, kahit sabihin pang may pananampalataya, kung ang tao nabubuhay sa kalayawan, pagdating sa harapan ng Diyos, patay. Kaya itigil na natin yung pangangaral na panghikayat lang. Huwag natin silang hikayatin sa pansarili nating kalooban, sa pansarili nating mga aral. Kung dihikayatin natin ang tao na maalaman at makalakad sa batas at palatuntunan ng Diyos para yung pagpapalang ipinangako ng Diyos buhat sa pasimula hanggang sa panahon natin, hanggang sa darating, makamtan na ng tao. Para nang sa ganun, mapalitan yung panggugobyernuhang material at mailoklok yung panggugobyernuhang makaespiritual para sa sangkatauhan. Para maghari ang kapayapaan, para matigil ang kaguluhan at magkaroon na ng isang prinsipyo, isang pananampalataya at isang pagsamba sa Diyos na buhay at tunay. Gawin natin yan kung tunay tayong may takot sa Diyos at kung tunay tayong mga mangangaral at kung tunay tayong inudyukan ng mga banal na espiritu ngayon sa panahon natin. Muli kong uulitin, aklat ng Gawa 2:17. Ibubuhos ng Diyos ang kanyang Espiritu Santo
Ngayon sa panahon natin, kung talagang interesado tayong mangaral para ang tao palayain sa pagkakasala. Aklat ng Hebreo 10:5. Pagpasok niya sa sanlibutan, isang katawan ang ihanda mo sa akin. Ihanda natin ang ating mga katawan na may malinis na puso, na walang hinahangad na kahit anuman, kundi ang hangarin natin ang kaligtasan at kapayapaan at pagkakaisa para maging tunay tayong mga alagad. Humingi tayo ng Espiritu Santo na papatnubay sa atin para maayos natin ang ating sarili at tayo ang unang-unang magbago para yung mga membro o yung mga mananampalatayang nakikinig, magkaroon din sila ng lakad pagbabago. Aklat ng Korinto, 2 Korinto 3:2. Tayo ang sulat na isinulat ng mga apostolis na nakikita at nababasa ng mga tao. Lumakad tayong may kayusan na mayroong tunay na kabanalan para yung mga tinuturuan natin at yung mga sakop natin, lumakad din ng mayroong tunay na pananampalataya, pagtupad sa batas at palatuntunan ng Diyos at pagkatakot sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng pag-ibig sa kahit sinumang tao na ating nakasasalamuha sa ibabaw ng sanglibutan. Magandang tanghali po sa inyo. Salamat po. Salamat po.